Sa study ng World Health Organization at International Agency for Research on Cancer, ang chronic or matagal na pagpupuyat ay maaring may seryosong epekto sa ating kalusugan at ang long-term sleep deprivation ay maaring magpataas ng risk ng ilang uri ng cancer dahil sa epekto nito sa hormones, immune system at natural body clock ng tao. At maraming sa ating mga kada ang aminadong kulang sa tulog. Hello po, Doc. Simula po nung pinanganak ko si baby, grabe na po talaga yung puyat ko. Nasa-sacrifice po yung tulog ko. Madalas nga po, idip na lang nagagawa ko eh. Natatakot lang po ako na baka magkaroon ako ng mga sakit. Hindi ko po afford na hindi maalagaan ng baby ko. Hello Doc, lagi po akong puyat dahil graveyard shift po ako sa trabaho. Minsan nga po hindi ko na alam ang oras dahil ibang-iba na po talaga ang body clock ko. Hello po. Ang reason po kung bakit lagi po akong puyat ay pang graveyard shift po ako as a VA. And ang madalas ko pong ginagawa para malabanan yung antok is unang-una is dapat po lagi ako may iniinom at ang pampadagdag ko na pampawala na antok is nagpapatugtog po ako ng mga sounds na hindi po nakakaantok like pang party na sounds para po mabawasan yung antok ko. Ayun po. Salamat po. Grabe pala ang dami nating mga kada na sleep deprived. Kaya ito naman mga kada, para mas maintindihan po natin yung connection ng pagpupuyat ang ating kalusugan. Mga kasama natin ngayon ulit ang ating bisitang doctor na si Doc Raf Martirez. Welcome back, Doc. Thank you for having me here at magandang umaga sa ating Magandang mga umaga. manonood. Good morning, Doc. Ito, feeling ko kailangan natin ng hanggang gabi na oras para lang makapagsalita tungkol dito kasi napaka-importante itong topic. It's something na lahat po tayong kayang gawin pero we take it for granted. Diba? And we don't take it seriously. So para malinaw sa ating mga kada, Doc, ano po yung ibig sabihin na chronic na pagpupuyat? Meron tayong tinatawag na acute sleep deprivation. Acute meaning mabilisan lang. That's usually 1, 2, or 3 days na kulang ka sa tulog. Pag sinabi natin chronic, that's pang matagalan. So that's around weeks or months. No? So ilang linggo at ilang buwan na sunod-sunod na pagpupuyat. Yun ang chronic sleep deprivation. Ito po parang halimbawa, syempre hindi naman kaya na walang totally ang tulog. Mga 2 to 3 hours yung tao nagtutulog pag ganyan. Ganon ba yon? Usually, ang target natin for sleep for adults is around 7 to 9 Correct. hours. So once we go below the recommended number of hours, that's Considered automatically na? sleep deprivation. Yes. So anyone who's not sleeping up to around 7 hours minimum ay sleep deprived already. Yes, correct. No? So meron tayong short-term effects on and long-term effects. In fact, meron tayong documented, masusukat mo yun, measurable na effects sa katawan ng tao na kahit isang araw ka lang kulang sa tulog. Talaga? Kasi ako, di ba we were discussing this off camera naman na parang nafe-feel ko yan, Doc. Pag kulang yung tulog ko, iba na rin yung lalabas sa bibig ko, iba yung thinking mo, alam mo yun, iba yung mood mo, di ba? Doon pa lang mararanasan na natin ng konting effect. Pero, I will share lang, kahit hello doctor, hindi share KU. When I was diagnosed with cancer back in 2018, ganun ako. Sleep deprived talaga ako. Kasi kung saan-saan ako, nagpupuyat, nag-show dito, nagbiyahe. Yung talagang hindi priority ko ang tulog. Pero hindi ko naiisip na it could be the cause of cancer. Pero isa sa mga causes of yung pagkakaroon ako ng cancer noon ay yung pagiging sleep deprived ko. Ano po yung role ng tinatawag nating doc na circadian rhythm? Kasi ako, alam ko yung ibig sabihin nun, pero para sa kaalaman ng mga kada natin. Ang circadian rhythm, yun yung parang schedule ng ating katawan, schedule ng ating brain. No? Parang maiahambing natin yan, let's say, parang factory. No? Parang factory yung katawan natin, magbubukas yan sa umaga. Correct. No? Papasok na yung mga workers natin, bubuksan mo yung ilaw, bubuksan mo yung mga makina. Lahat yan may patterns yan, may step 1 to step 100. No? Yung circadian rhythm is a delicate balance and timing ng functions ng katawan natin. Kasi kapag tayo sa tuwing gabi, pag tayo natutulog, tayo ay nasa rest mode or repair mode. Correct. Okay? Kapag tayo naman ay gising, pag nagtatrabaho, no? Pag tayo pumapasok sa school, tayo ay nasa active mode. Correct. No? So, merong certain processes ng katawan na umaandar during rest mode, may umaandar din during active mode.
yun yung ating circadian rhythm na nakapattern din yun sa liwanag, sa umaga at sa gabi. Yes. Yan ang gusto ko i-point out kasi maraming mga kada rin natin na may mga shift na gabi naman ang trabaho nila. Paano pag ganyan, Doc? Paano po ayusin yung circadian rhythm nila na hindi naman nila kaya i-follow yung normal na actual body clock na dapat talaga sundin ng tao na kung kailang may ilaw, dapat gising ka talaga. That actually even has an effect on your brain, diba? Through the light and everything. Paano naman yung mga nagtatrabaho sa gabi? Siyempre, trabaho yon, hindi natin basta pwedeng itigil yon, Correct. kailangan talaga. But we have to keep in mind, we have what we call yung carcinogens. Pag sinabi natin carcinogen, usually we think of food, processed food, junk food, no? Mga masasamang inumin at iba pa, mga chemical. But according to the WHO, classified na rin as carcinogen ang night shift work. Talaga? Yes. So pati yan. So if ever may history po kayo sa pamilya, magko-consider naman din kayo ng baka po pwede ibang schedule or ibang yung trabaho, tama? Theoretically, yes, it could increase your risk. Pero hindi Correct. naman ibig sabihin na wala tayong magagawa para immediate ito, which we will talk about later Yes. regarding how to improve our sleep hygiene. Tama, tama. Kasi hindi naman pwede nating sabihin, oy, this might cause cancer. Mag-resign ka na. Hindi gano'n ang sinasabi Siyempre, namin hindi dito, mga kada. Ano po naman yung melatonin at bakit ito mahalaga? Ito isa sa mga protekta natin ng katawan natin laban sa sakit. Kasi naririnig din nating doc ngayon na binibenta nila, di ba, melatonin or yung mga ibang mga supplements. Ano po ito para sa atin? So ang ating katawan, meron niyang hormones na tinatawag. Yes. Napakadami niyan. It's hundreds, thousands of different hormones. Melatonin ang isa doon. Okay? So based sa ating circadian rhythm, pag tayo ay nakakatanggap ng liwanag, nakikita yun ng ating mata, papasok yung liwanag sa mata, yun ay madedetect ng ating brain, ng ating utak. May parte ng utak, ang tawag doon ay suprachiasmatic nucleus. Yun ay naglalabas ng melatonin. So okay, sasabihin niya, uy, madilim na. Hindi Yeah. na maliwanag. Magre-release na ako ng melatonin. Si melatonin, para siyang supervisor. O kumbaga sa construction, para siyang foreman. No? Pagkalat niya sa katawan, si melatonin, i-guide niya ang ating buong katawan. O, ito gagawin mo. O, Yes. oras na para magpahinga, mag-repair ka. Oras na, ikaw naman, kapag umaga, yung melatonin, bababa naman siya. No? Kapag nakakatanggap ng liwanag. So, it regulates the balance of activity and rest and repair in our body. And that could also be out of balance sa loob ng katawan ng isang tao, 'di ba? May mga hormone imbalances tayo na minsan pinag-uusapan, 'di ba, Doc? Kaya does it help if we take supplements for melatonin? It may help. It may. It may help, but there's a proper timing to it and meron ding certain conditions. Dosage. Yes, exactly. So meron ding certain conditions na kailangan natin mag-ingat sa pagtaas ng dosage ng melatonin, melatonin. supplements, no? Kasi ultimately, ang pinakamagandang paraan talaga dito is to regulate our own body to produce its melatonin naturally. Correct. Okay? Pero syempre, kung minsan may kailangan talaga ng supplementation, let's ask our doctor kung applicable ba ito sa ating kaso. Ano naman ang, kanina nag-uusap tayo tungkol sa 7 hours na sinasabi natin na medyo mahirap siya i-achieve for people who are very active. Ano ba yung recommended oras na para sa isang adult na upang mananatili ang healthy immune system nila at body recovery? And then I will follow up with a question lang na, Doc, kasi since sinabi mo na 7 hours, paano pag hindi natin ma-achieve yung 7 hours? Okay lang po ba na mag-nap within the day? Para lang parang may extend kahit pa paano yung rest natin? Well, first, sa duration of sleep, pag tayo bata pa, mga baby, usually kailangan niya mga 14, 16 hours pag bagong panganak, no? And mga teenager, usually that's 9 to 10 hours. And in general, for adults, yes, it's indeed 7 to 9 hours. Meron tayong tinatawag ng mga short sleepers, kaya nila 5 to 6 hours lang, pero very rare yon. Okay? So, yes, the sweet spot is 7 to 9 hours para magkaroon ng sapat na oras yung katawan natin na mag-recover. No? Tapos regarding your second Yung parang question. i-follow up mo na lang siya with, halimbawa, 4 hours lang ako nakatulog. E di meron akong konting break doon sa trabaho. Baka pwede ako mag-nap ng 2 hours para maging 6 siya, kunwari. Actually, ang ideal natin na nap in the middle of the day is around 10 to 20 minutes only. Only, di ba? Hindi Yes. pwede mag-extend. Yes, kasi meron tayong tinatawag na sleep pressure, no? So yun yung antok natin at night, no? So kapag masyadong mahaba yung nap natin sa umaga, During the day, pagdating na ng oras ng tulog mo at night, medyo hindi ka naaantukin.
So, okay. So, dun papasok yung sleep hygiene. Tatandaan natin, 3 bagay. Sleep quantity, number of hours. Quantity of Okay. hours, importante yon. Next, sleep quality. Okay? May mga tao nakakatulog sila ng sapat, pero mababaw ang kanilang tulog. Okay? Ganon ako, Doc. Yung biglang magigising ka kahit ano. Hindi naman sensitive ako sa tunog ng whatever. Ano talaga, parang aware yung mind ko na, is it oras na magigising na ako? Ano po yung tawag dyan? Well, ang isang factor dyan ay very common sa atin, coffee. Caffeine Hello! intake. I love coffee. Love Walang ko. namang masama sa coffee intake, no? But we have to time it properly. Okay. It can last for up to 8 to 10 hours inside our body, yung caffeine. Okay. So kung iinom ka ng kape, malapit na sa oras ng pagtulog, maaari kang makatulog pero mababaw yung tulog mo. Yun yung poor sleep quality. So, Okay. I have poor sleep quality. Kasi I wake up every 3 hours, I check. Oras na ba? Kada umaga na ba? Yung parang 7 a.m. na ba? Kailangan ba akong gumising? Yung ganon na tipong, parang yung utak mo hindi nagre-rest. Diba po? So, that's poor hygiene. Diba? Poor sleep hygiene. Yes, Ano pa, Doc? So, dun sa sleep quality, we can improve it. Make sure madilim yung kwarto. Make sure tahimik. Yun. Kung maingay ang paligid, pwede kang gumamit ng earplugs. Kung medyo may konting liwanag na hindi maiwasan, maglagay ka ng takip sa mata. And iwasan ng pag-cellphone, pag-computer, pag malapit na yung oras ng pagtulog natin. What about eating right before sleeping? Alam ko na hindi ang masasabi ng doctor, gawin mo yan, di ba, Doc? Ilang oras dapat tayo bago matulog, kumain muna or last meal? We should allow for around 2 to 3 hours. No? So, dapat hindi tayo kumakain ng right before we sleep. Dapat pagkakain natin ng hapunan, yung oras nito ay around 2 to 3 hours bago tayo planadong makatulog. Ang dami pa nating sana i-cover, Doc, kasi nga parang biting ako dito. Last advice mo na lang sa mga tao, last payo na pwede mo ibigay na what can sleep deprivation or chronic ang sa pagpupuyat pwede maging cause nito ng mga iba-ibang sakit katulad ng nangyari sa akin, I had cancer. Ano pa po yung pwedeng mangyari sa mga tao na sleep deprived? It's not just cancer, syempre affected lahat. No? Nandyan yung ating physical state. Pwedeng tumaas ang chance for cardiovascular disease, sakit sa puso, tataas ang problema sa insulin natin, insulin resistance, diabetes, nandiyan din ang ating mood. No? So, dahil medyo mainit na ulo natin, taasan ang presyo ng gasolina, dadagdagan mo pa ng puyat, di ba? So, maging irritable tayo. Tapos, it can also make anxiety and depression worse. Nako, Doc, I'm sure marami naman mag-ask ngayon kung saan kanila pwedeng hanapin para i-guide mo naman sila para sa proper sleep, di ba? Kaya for consultations po, saan po namin kayo pwede follow? Okay, so we are Doki Philippines. Pwede niyo po kami makita sa Facebook, DOKI, Doki Medical Clinic. We are a 24/7 service. Meron po kami mga triage officers on duty 24/7 to help you book an appointment with our doctors. Tulungan po namin kayo sa pag-schedule, pag-guide at pagturo tungkol sa ating proper sleep hygiene. Thank you so much, Doc Raf. Thank you for your time. Biting Thank you as well. No, ang dami pa nating sana pwedeng pag-usapan kasi wala ng time. Anyway, you come back, okay? Thank you for being Thank you din here. sa ating mga makikinig. Thank you po. At mga katatandaan ang mga simpleng bagay tulad ng sleep na tulad sa sapat yung tulog nyo at malaking epekto po ito sa ating katawan at sa ating isip at hindi lang yan, sa ating kalusugan din. Kaya kung kaya nating alagaan po yung ang ating mga mahal sa buhay, dapat kaya rin nating alagaan ang ating sarili. Unahan nyo yan ang sarili nyo. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.